Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Are we ready to praise the Lord this morning? Amen. Lord, we thank you for bringing us here, Lord. We thank you for another day to worship you, Panginoon, and we'll find the joy that we have in you, Panginoon. We thank you for your love, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon. Sige po, let us greet everyone and let's share the love of the Lord. Lord, the breath in our lungs, Panginoon, is enough reason to praise you. There's joy in your presence, Lord. Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad at pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ng pagsamba sa'yo. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad at pinagpala ng lubusan.
papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Kagalakan sa puso'y umapaw at di masalarawan ng awit at ang saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtubos ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang na namin, O Jesus. Kagalakan sa puso'y umapaw at di magsalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. pinagdiriwang namin ang iyong pagligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Oh, sa krus, pinagdiriwang ka. Hallelujah, Lord. You are so good, Lord. Pinagdiriwang namin ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, Panginoon. You deserve all the praises, all the glory and honor. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos mo, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad
Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, in every season, you are good, Lord. And we will continue to praise you, Panginoon. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, patanay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sandigan. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko?
gitna ng bagyong awitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. We offer lives to you. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako Jesus, ika'y nariyan. Let's lift our hands to the Lord. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Let this be our prayer, church. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko.
at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. All your glory, Panginoon. All the honor, all the praises, all the adoration belongs to you, Lord. Thank you for never failing us, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your love, Lord. Thank you for the joy of being in your presence, Lord. You are so good, Lord, in all the days of our lives. We will continue to praise you. We will continue to worship you. We will continue to glorify your name, your goodness, your faithfulness, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Noong 2025, lumipat po ako dito sa Pasig para makapag-aral sa National University East Ortigas. Kasama ko po sa bahay ang aking pangalawang kuya, pero dahil busy siya sa kanyang trabaho, ako na madalas ang nag-aasikaso sa aking sarili. At first, akala ko magiging okay sa akin yung ganitong sitwasyon. Inisip ko na kailangan ko ng masanay na tumayo sa sarili kong mga paa habang nag-aaral at matutong maging independent. Ngunit habang tumatagal, umaabot ako sa point na napapagod na ako, not only physically but also mentally. Madalas akong umiiyak at nakakaramdam ng pag-iisa. May mga times na once a day na lang ako kumakain dahil sa sobrang busy sa pag-aaral. Minsan, mas pinipili ko na lang matulog kaysa sa kumain dahil sa sobrang pagod physically and emotionally. Habang nararanasan ko po ito, madalas ako nagdadasal kay God at humihiling na sana mabawasan kahit kaunti ang bigat na nararamdaman ko sa puso at kahit nahihirapan ako, sinusubukan ko pa rin kumapit sa Kanya dahil alam kong nandyan lang siya sa tabi ko at di niya ako iiwan. Noong September 2025, na-invite po ako ni Alicia dito sa CCOF. And dito ko po nakilala ang Panginoon ng lubusan at tinanggap ko po siya bilang Diyos na aking tagapagligtas. Naranasan ko po ang totoong kapayapaan sa aking buhay at noong May 27, 2026, ako po ay nakapag-water baptism at nagpatuloy na kilanalin ang Panginoon. Dito ko rin po naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya sa simbang ito. Sa Matthew 11:28, ang sinasabi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." This verse reminds me to hold on to God even more. Tinuruan ako na itong isurrender sa Kanya lahat na nagpapabigat sa dibdib ko at magtiwala sa Kanya. Lalo na sa mga panahon na pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan ko na okay lang magpahinga at hindi ko kailangan bitbitin ang lahat na mag-isa. Mas kumapit pa sa Panginoon at magtiwala na kahit mahirap ang pinagdaanan ko, hindi niya ako papabayaan at iiwan. Ako po si Julian, napagod, umiyak, nahirapan, pero nanatiling tapat at naglilingkod sa Panginoon na nagpapaalala sa bawat isa na mayroong Diyos na handang sumalo, tumulong at gumabay. Maraming salamat po at God bless you all. Praise God. Nakita po natin no, how good God is sa buhay ng bawat isa. No? Hindi po niya hahayaan na tayo ay nag-iisa,
nabibigatan, no, sa ating mga buhay. So for tithes and offering, mga kapatid, share ko lang po, no, kung paano ko napatunayan ang pagiging provider ng ating Panginoon over time, no. Minsan naghahanap po tayo ng malaking financial breakthrough o miracle sa ating mga buhay. Pero na-realize ko, kapatid, ang mas matinding miracle ay yung sustained provision ng Lord sa atin sa araw-araw. Amen? Mga kapatid, may season sa buhay ng aming pamilya na kami din po ay nahirapan, no? Nahihirapan nung mga panahon na maliliit pa po ang aming mga anak, no? May mga times na sakto lang yung income ng aming pamilya, no? Walang labis, walang kulang, no? Kung bibilangin po sa calculator, no, hindi talaga kakasya. Hindi kakayanin na mag-tithes and offering pa po kami. Pero kapatid, we choose, no? Pinili po namin to stay faithful. Buwan-buwan bago mapunta sa bills at sa iba pang bayarin yung aming income, no, ibinubukod na po namin yung aming mga ikapo at yung aming mga kaloob sa Panginoon. And you know what, kapatid, no? Looking back, no, I can confidently say, no, na kailanman hindi kami hinayaan ng Panginoon na magkulang. Amen, no? Hindi kami nawalan ng pagkain sa aming hapag, hindi po kami naputulan ng kuryente o kahit ano paman. Yung income na inaakala namin na hindi sapat ay parang naging katulad po nung 2 isda at nung 5 tinapay, no? Himalang pinagkasya ng Panginoon at pinarami ng Panginoon, no, sa aming pamilya. So until now, nararanasan po namin yung mayamang pagpapala ng Panginoon. At doon po namin napatunayan that God's provision is not just a one-time event. It is a lifestyle of faithfulness, kapatid, no? Kung paano niya po tayo binuhay kahapon, no? He will sustain us and He will already monitoring our tomorrow, kapatid, no? Sabi po in Philippians 4:19, and may God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sabi po dyan, all your needs, hindi po some, no? And ang pagbabalik po ng ating mga kaloob, ng ating mga tithes at pagbibigay ng offering, kapatid, no, ay pagpapakita po ng tiwala sa ating Panginoon na Siya pong nagbuhat sa atin noon pa man, no? And until now, araw-araw patuloy po tayong sinusustain ng ating Panginoon. At kaya nga, let's give, kapatid. Ang encouragement po namin is for us to give with confidence and grateful heart. Tayo po ay tumayo and let's give our tithes and offering in front. At patuloy po na sa mga kapatiran namin na nagkakaloob through online. Ayan, nasa screen po ang ating mga account details and we are asking everyone to always message us, no? To always notify us sa tuwing kayo po ay magbibigay online. Praise God. Kamay sa ating mga kaloob. Lord, we thank you and we glorify you, Panginoon, sa iyong katapatan noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay sapat, ikaw ay tapat sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, for always providing our needs. Right now, Lord, receive our thanksgiving, Panginoon. Lord, pagpapakita po na kami ay nagtitiwala sa kaya mong gawin sa aming mga buhay. And alam namin, Lord, na ikaw ang patuloy, ikaw ang unang nagkaloob at patuloy na magkakaloob sa iyong mga anak. Hayaan mo po na ang lahat ng ito ay magbigay ng kaluguran sa inyong harapan. We believe that here on earth, ang inyong simbahan, ang inyong mga anak ang tumatanggap nito, but there in heaven, you receive it with gladness. Salamat po sa iyong papuri at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Po, mga kapatid, no? Kanina po ay natapos na ang aming SFC.
Spiritual Family Class Batch 6. And salamat sa Panginoon, no, sa mga bagong kapatiran po na ready na muli ay maglingkod sa ating Panginoon and receive your certificate, Kuya Stan. Ayan, sige po, may we ask you to come in front. Kuya Stan, si Sarel, si Princess, and si Roslyn. Ayan. May mga kapatiran din po tayo na hindi nakarating, no? Pero ayan, tatapusin nila ang kanilang sa susunod na linggo, ang kanilang SFC. Sige po, receive your certificate. And we welcome you once again, no? Sa CCOF family. Ayan, sige po. Ipanalangin po muli natin sila. Let's extend our hands sa kanila po. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatiran na andito, Panginoon. They are excited, they are willing, Panginoon, Lord, na ikaw ay paglingkuran. Lord, gamitin mo po sila mightily as they serve you, as they honor you, O God, Lord, sa pamamagitan ng mga kaloob mong talento sa bawat isa sa kanila, Lord. You bless each and every one of them, and we thank you, Panginoon, sa kabutihan mo sa simbahang ito for bringing people, Panginoon, na makakatuwang namin sa pagpapalaganap ng iyong salita dito sa mundong ito. We glorify you in their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Thank you po. Ayan, congrats. Sige po. Salamat. Amen. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Pwede po bang tingnan niyo yung katabi po natin? Batiin po natin sila. Good morning. Mga kapatid, no? Alam niyo po ba yung pangalan ng katabi niyo? Okay? Kasi kung hindi po, pwede niyo po bang alamin yung pangalan ng katabi niyo, no? Para po magkakakilala po tayo dito po sa ating spiritual family. Amen po ba? Amen. So, sige po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Yan. So ngayong umaga po mga kapatid, no, ito pong buwan we are in a series, no. Ang title po ng series po natin for August is To Be Faithful to the End, no. At sana po lahat po tayo nakakatanggap po tayo ng encouragement na magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya, and hopefully, no, nasa dulo po ng ating buhay masasabi po natin that we finish strong, okay? Ano po ba yung key passage or yung key verse na pinanggagalingan po ng series natin, no? Ito po yung Hebrews 3:14. Pwede po bang sabay-sabay po nating basahin ito? 1, 2, and 3. For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ, no? Ang puso ng Diyos sa bawat isa sa atin, no, na magpatuloy po tayong manampalataya, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon, sa ating buong buhay, para po pagdating po doon sa dulo, no, pagdating po sa time na mamimit na po natin ang Panginoon, ang sabi dito, we would share in Christ's inheritance. So matatanggap po natin yung lahat ng mana o yung nararapat na ibibigay kay Jesus ng Ama. And what is that, mga kapatid? That is eternity, no, in the presence of God in heaven, no. Amen. Sino po dito gusto pumunta ng langit? Amen, no. Let us continue to be faithful, no. Alam niyo, sa atin pong pananampalataya, hindi naman po importante kung saan po tayo nanggaling, no. Meron po sa atin na bago po tayo naging mananampalataya, naging magulo ang ating buhay. Nagkaroon po tayo ng bisyo, no, mali ang ating mga paniniwala, at meron din naman po sa atin na sa murang edad, maayos na ang pananampalataya, maaga naging Kristiyano, lumaki sa simbahan, no? Meron din po sa atin na medyo may edad na nung nakakilala kay Kristo. Wala pong problema kung ano po yung past natin. Pero ang importante po is that we finish strong, no? Sa panahon na mamamatay tayo, sa panahon na haharap tayo sa Panginoon, no, kaya po natin siyang harapin at sabihin na naging tapat ako sa iyo, Panginoon. Amen? Okay? So tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, finish strong. Okay? Ngayon po yung tamang panahon, mga kapatid, no, na medyo tumigil muna saglit, no, magmuni-muni
at i-assess po natin yung ating mga sarili, naging tapat ba ako, no, sa aking pananampalataya sa aking Panginoon. At hindi po natin sinusuri ang ating sarili para manghusga. Grabe ka naman, anong klaseng tao ka, ang tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Hindi po ganon. Hindi po yun ang layunin natin sa pag-assess sa ating sarili. No? But rather, no, the goal is so that we understand ourselves and we grow and we improve. Okay, so sana po, no, patuloy po nating usisain ng ating mga sarili, ang ating mga buhay para mag-course correct po tayo. No? Ayusin po natin yung direction natin so that we can continue to be faithful until the end. Amen? Sige po, no, bago po tayo pumunta sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga, no, taas po natin itong umagang ito sa panalangin. No? So Father, just want to thank you for this morning. Want to thank you for your presence in this place, for the grace and the privilege to worship you. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang taong nandito ngayong umaga, giving their time, giving their energy, giving their attention to your word, Panginoon. Naniniwala po ako, Lord, na ikalalago po namin ng umagang ito sapagkat kayo ang nagpapakain sa aming espiritu. Kayo ang nagtataguyod sa aming pananampalataya, nagpapalakas sa bawat isa so that we will be faithful until the end. And so guide us this morning, Lord, alisin niyo po ang mga distractions, ang mga worries at mga doubts namin, and just allow us to trust in you this morning and to focus on you and allow you to fill our hearts, our minds, and our spirits with yourself. We thank you, Lord. We honor you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makibukas po tayo sa atin po mga Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 13. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Very small passage lang po yung bubuksan po natin ngayong umaga, pero pinapakita po nito yung kabuuan ng mensahe po natin ngayong umaga, no? At ang title po natin ngayong umaga is Failed to be Faithful. Failed to be faithful, no? Alam niyo po, yung pagiging tapat sa ating buhay pananampalataya, sa ating pong relasyon sa Panginoon, hindi po yan madali, no? Pinapahirapan po ito ng atin pong corrupted nature, no? Na bilang tao, madali pong magkasala. Mas mabilis po sa ating piliin ang kasalanan kaysa ang Panginoon. Number 1 po yun, no? At nagiging mahirap din ito sapagkat meron po tayong spiritual na kaaway na ang goal po niya sa atin is to steal, to kill, and to destroy, no? Ang dami pong kontra, ang dami pong kalaban sa atin, no? At yung kabanalan na hinihingi ng Diyos sa atin ay napakataas ng standard, no? It is not something that we can reach or achieve on our own. Kung kaya po nating maging banal, no, or righteous sa sarili po nating kakayanan, no, ang reality po ay hindi po sana kakailanganin ni Jesus na maging tao at mamatay para sa ating mga kasalanan. Tama po ba 'yon? No? But as it is, kaya po ginawa ng Panginoon, no, yung ginawa niya para sa atin kasi yun yung tanging paraan. Kasi sa atin, sa sarili nating kakayanan, wala tayong magagawa para makapunta sa langit. Hindi natin kayang isa pamuhay yung standard of perfection, of holiness, of righteousness na ine-expect ng Lord para sa atin para makapunta tayo ng langit. And yet, no, ito pong lahat ng pagpapahirap na ito, no, naranasan po ito ng Panginoon para sa atin willingly sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin. And so lahat po naman po tayo dito ay mananampalataya. Amen po ba? No? At lahat po tayo, I'm sure we have all made some sort of progress in our relationship with God, no? Dati ganito ka, pero ngayon ganito ka na, 'di ba? 'Yun po yung pinapakita ng faith testimony natin kanina, na minsan tayong naligaw, minsan tayong dumaan sa pagsubok, pero dahil nakilala natin ang Diyos, no, meron na po tayong progress. Meron na po tayong narating sa ating pananampalataya. Tama, 'di ba? Pero I'm sure lahat po tayo kaya din po nating aminin na nagkaroon po tayo ng mga panahon sa ating buhay na masasabi nating hindi ako naging tapat sa Diyos. Na hindi ako naging tapat sa Diyos, no? Meron po sa atin na mananampalataya na, no? Matagal ng Kristiyano, but we are still guilty of committing the sins na ipinangako natin sa Diyos, natatalikuran ko na yan. Pero 5 taon na tayong Kristiyano, pero nagmumura pa rin tayo. Nagsisinungaling pa rin tayo.
no? Nangungupit ka pa rin sa magulang mo, tumataya ka pa rin sa loto. 'Di ba? O naglalasing ka pa rin. Sabihin mo, isang shot lang o isang baso lang, pero paggising mo kinabukasan, ayan na naman, masakit na naman ang ulo ko, naparami na naman ang pag-inom ko. No? O meron naman na mananampalataya pero nangangaliwa pa rin, 'di ba? O mananampalataya ka na pero hanggang ngayon ang init-init pa rin ng ulo mo, 'di ba? So we're all guilty of committing these sins na ipinangako natin na hindi na natin gagawin, na isinuko na natin sa Panginoon. Some of us, no, sa tagal natin sa simbahan, alam naman natin kung ano yung itinuro sa atin na expectations, no, na paano ba tayo dapat lumago sa Panginoon, no? Yung mga spiritual disciplines, no, na tinatawag, no, na kahit na alam natin na dapat natin itong gawin para lumago tayo, parang nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin. Ang sabi sa atin, ang turo sa atin, kailangan mag-devotion tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos araw-araw, pagmuni-munihan natin ang kanyang salita. Pero ang devotion ko pala ay isang beses lang sa isang buwan. Tapos makakalimutan ko. Nga pala, di pa ako nagde-devotion, babasa ako, aantokin ako, sige, next month ulit. Diba? Meron sa atin, alam natin na part ng growth ko ang magsimba, linggo-linggo, every Sunday. No? Actually, ang ganda nga sa church, meron pa tayong midweek, diba? Para masigurado lang na meron tayong feeding. Pero yung 4 na beses sa isang buwan, 2 lang, pwede na. Diba? Naglilinis ako ng bahay ngayon so wag na muna. Diba? Or some of us siguro, yung tithing, sabi natin, be faithful to the Lord with your wealth by giving your tithe. Pero, magta-tithe lang ako kapag naalala kong iitabi. Pero kapag naigastos ko na, sorry Lord, next month na lang. Diba? Some of us serve God, no? Ginagawa natin ang lahat ng bagay na to, pero hindi natin binibigay yung best natin. Na kaya lang natin ginagawa itong mga bagay na to para lang masabing nagawa ko ito. Para hindi masabi ni pastor na di ako nagsimba. Pupunta ako pero mga 11:30 na. Para pagkadating ko, benediction na, tapos libre pa yung lunch mamaya. 'Di ba? Or siguro nag-e-effort tayo, babasahin ko yung Bible sa bahay, pero hindi ko sisikaping intindihin. Basta masabi ko lang na, nakapag-devotion naman ako kanina, binasa ko nga 3 chapter pa nga. Sige nga, ano yung nabasa mo? Hindi ko na maalala bagong gising ako diba? Or pupunta tayo sa service or sa faith group, makikinig tayo sa discussion or sa preaching, pero habang nakikinig tayo, ang nasa isip natin, ano kayang kakainin ko mamaya? Saan kaya ako pupunta pagkatapos ng church? Gusto ko magkape, no? O gusto ko manood ng sine pagkatapos ng service, no? Marami po sa atin, no, we might look like believers, no? Mukha tayong believers, ang kilos natin, kilos ng mananampalataya, pero kulang, hindi pa natin naibibigay ng buo ang ating sarili sa Panginoon. Meron pang hadlang, meron pang parang humipigil sa atin para maging ganap na mananampalataya sa Kanya. No? So ang hirap, 'di ba? Minsan ang hirap na naging perfect sa ating pananampalataya at minsan nagiging unfaithful po tayo. And in those moments of unfaithfulness, parang nagiging discouraging siya, parang temptation siya na ba't ko pa ba ginagawa itong ginagawa ko dito sa pananampalataya? Ba't di na lang ako bumitaw? And so ang question po na gusto kong pag-usapan po natin ngayong umaga, what happens when you're not faithful? Anong nangyayari kapag hindi ako naging tapat sa Panginoon? Anong nangyayari? Anong mangyayari kung hindi ako naging tapat sa Panginoon? No? Ano po yung reality? No? We are all guilty of being unfaithful. Lahat po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo, huwag ka mahiya. Yan, lahat tayo, guilty tayo. Sabihin mo sa katabi mo, naging unfaithful ako. Okay, huwag mong patamaan yung katabi mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ako, guilty ako na naging unfaithful ako. At para po i-demonstrate yung point na to, no, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay yung buhay po ni Peter. No, sino po dito kilala nyo si Peter sa Bible? Isa lang naman ang Peter sa Bible, di ba? And so si Peter, isa po siya sa pinakakilala na apostle of Christ, di ba? Na siguro para sa iba, masasabi nila siya yung kanang kamay ni Kristo, no? Bahagi po siya nung inner circle. Even among the 12, isa siya sa mas malapit kay Jesus, no? At so ibig sabihin, habang binabasa po natin yung Gospels, habang binabasa po natin yung Bible, no, madalas po siyang maging bahagi ng mga kwento
kung nasaan po si Christ, no? And he is one of the more passionate ones among the apostles, no? For example, meron pong time, no, na tinanong po ni Jesus yung kanyang apostles, ano ba ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? No? At ano naman ang sinasabi nyo, mga apostles, tungkol sa akin? And it was Peter who declared that Jesus is the Son of God. No? Ang sabi niya, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say? No? Sabi-sabi ng ibang tao that the Son of Man is. Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets. And then he asked them, but who do you say I am? And it was Simon Peter of all the apostles who said, you are the Messiah, the Son of the living God. No? Kaya po, di ba nakatanggap si Peter ng prophecy mula kay Christ? No? Ang sabi niya, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. No? Ano pa po yung mga parang kinatanyagan ni Peter, no? Nung transfiguration ni Jesus, kung saan nakipagkita siya kay Moses, kay Elijah, doon sa taas ng bundok, no? Nagbago yung kanyang anyo, no? Na halos it was his divine form. Sino ang nandoon? Among them was Peter. 'Di ba? Ano pa? No? Na sino po yung apostle na naglakad sa tubig nung bumabagyo? Was it not Peter as well? At nung ikukulong na si Jesus, huhulihin na si Jesus ng mga Roman soldiers in the Garden of Gethsemane, sino yung sobrang passionate na dumukot ng sword at pinutol yung tenga nung slave ng high priest? Was it not Peter also? Diba? Ang sabi dito, Simon Peter drew a sword and slashed off the right ear of Malchus, the high priest's slave. No? So ito pong mga kwentong ito, hindi po ito lahat, no, ng mga kwento, pero bahagi po ito ng mga kwento sa Bible kung saan makikita po natin na sobrang passionate ni Peter, no, at sobrang seryoso si Peter about following Christ. Na kung meron man tayong number 1 follower, top fan ni Jesus, one of them was Peter. Pero sa kabilang banda, ito pong top fan na ito, number 1 fan of Jesus na ito, it was this same person, Peter, who would be unfaithful to the Lord. Nung Passion of Christ, kung saan hinuli na siya, tinotorture na siya at kinrucify siya, it was this person who would be unfaithful to Him. No? Ang sabi sa John 13, Simon Peter asked, Lord, where are you going? And Jesus replied, you cannot go with me now, but you will follow me later. But why can't I come now, Lord? He asked. I'm ready to die for you. Di ba? Very passionate, no? Very outspoken about his faith. Pero anong sinabi ni Jesus? Jesus answered, die for me? I tell you the truth, Peter. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Hindi na malaya ni Peter, no, na nagkatotoo na yung prophecy ng Lord until nangyari na. No? So ang sabi din sa John 18, Simon Peter followed Jesus, as did another of the disciples. That other disciple was acquainted with the high priest, so he's allowed to enter the high priest's courtyard with Jesus. Peter had to stay outside the gate. Then the disciple who knew the high priest spoke to the woman watching at the gate, and she let Peter in. The woman asked Peter, you're not one of that man's disciples, are you? No, at ang sagot ni Peter, no, I am not. Okay? Because it was cold, the house servants and the guards had made a charcoal fire. They stood around it, warming themselves, and Peter stood among them, warming himself. No? Pangalawang beses at pangatlong beses sa verse 25 to 27. Meanwhile, Simon Peter was standing by the fire, warming himself. They asked him again, you're not one of his disciples, are you? He denied it, saying, no, I am not. One of the household slaves of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, nadali pa siya. Ayan, kasi paputol-putol pa ng tenga, di ba? Asked, didn't I see you out there in the olive grove with Jesus? Again, Peter denied it, and immediately a rooster crowed. So imagine niyo, kanang kamay ni Jesus, no? Isa sa pinaka malapit niyang tagapagsunod was guilty of denying Him and being unfaithful
to Him. Imagine niyo itong taong ito, 3 taon, araw-araw kasama niya si Kristo. Hindi lang niya nakikita si Kristo sa public events kung saan naggumagawa ng milagro ang Diyos or nagtuturo ng Diyos, pero even in the most personal moments, magdadasal si Jesus sa bundok, kasama niya si Peter. 'Di ba? Even in those personal or private moments, Last Supper, kasama niya si Jesus, but this person denied Jesus. And so kung meron pong ganitong tao na 3 taon, sobrang dalas niyang kasama si Jesus, sobrang kalapit niya si Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, nakita niya, participant siya. If that kind of person can have been unfaithful to Him, what more tayo? Tayo na ang basehan ng relasyon natin sa Panginoon ay pananampalataya. Sino po dito nakakita na literal, physical kay Jesus? Wala naman eh. 'Di ba? We are not like the apostles who have seen and interacted with Jesus literally or physically. We have to relate with the Lord in faith. No? And so it is much easier for us, mga kapatid, to be unfaithful. Kahit po tayo na linggo-linggo uma-attend, no? At maganda po 'yon, no? Kino-commend ko po ang bawat isa, no, na tapat sa pagsisimba, tapat sa pagde-devotion, tapat sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi porket tapat tayo, absuelto tayo or exempted tayo sa pagiging unfaithful. Even the most well-exposed people, even the people na buong buhay na natin, inilaan natin sa ating pananampalataya, we are still vulnerable. Posible pa rin sa atin na maging unfaithful kung hindi tayo mag-iingat. And that is the reality, mga kapatid. Lahat po tayo, we have all betrayed Jesus in our own simple ways, in our own personal ways. Lahat po tayo naging unfaithful sa Panginoon in our own small ways. No? Ang sabi po sa Romans 3 verse 23, "For everyone has sinned and we all fall short of God's glorious standard." No? Usually kapag binabasa po natin itong verse na ito, patungkol po ito sa ating kalagayan bago po natin nakilala si Kristo. 'Di ba? Na bago po tayo naging mananampalataya, we are all sinners. We have all fallen short of God's glorious standard, no? Pero this statement continues to be true even after we become believers, no? Paano po na kung wala ang Diyos sa ating buhay, kung hindi tayo nag-depend sa Kanya, babaksak at babaksak tayo sa kasalanan. Babalik at babalik tayo sa kasalanan. We are still capable of falling into sin. Hindi porket 10-year Christian na ako, 20-year Christian na ako, imposible nang magkasala ako. Pwede pa rin yun, mga kapatid. No? Hindi porket tumatayo ako dito sa pulpit, hindi na ako nagkakasala. Posible pa rin yun, mga kapatid. Hindi porket worship leader tayo or usher tayo, no, or ano pa man yung faith group leader tayo, we are exempted from committing sin. Siguro bilang mga mambabasa, sasabihin natin madaling husgahan si Peter, grabe naman yung taong yan. 3 taon niyang kasama ang Panginoon, parang best friend na sila. Pero i-deny niya, nakilala niya ang Diyos nung sa panahon na kung kailan pinaka-vulnerable si Jesus. Ang daling i-judge Pero kung iisipin po natin, we have also been unfaithful in different ways and in different contexts without realizing it. Paano po? Tuwing pinipili po natin ang mundo kaysa sa ating Panginoon, no? Na siguro meron po sa atin na paglinggo, banal-banal tayo, nagtataas tayo ng kamay, umiiyak tayo, nananamba tayo sa Panginoon. Pero pag uwi natin sa bahay, aawayin natin yung asawa natin. Hindi ka pa rin nagluluto. Di ba? Gutom na ako. No? Kakasimba lang nun, mga kapatid. Tapos ganun kaagad. Di ba? O kaya, ang presentable, pero pagdating sa buhay sa labas ng church, naglalasing, nagpa-party. O hindi mo alam, dumudukot na ng vape o ng sigarilyo. Di ba? O merong anger problems or bumabalik sa pagsusugal and so on, no? How else are we unfaithful? No? Kapag hindi po natin ma-let go yung mga bagay sa buhay natin na naglalayo sa atin sa Diyos, no? Yung example is yung materialism. Alam naman natin na yung mga kayamanan ng mundo hindi naman natin pwede paglingkuran ang both the Lord and mammon, 'di ba? Or yung pagiging materialistic, yung pursuit of wealth over God. And yet we continue to be materialistic, no? Na committed ako sa church, pero pag tinawag ako mag-OT, maganda ang bayad, sige, pupunta ako.
walang problema. 'Di ba? Or Kristiyano na tayo pero hindi natin ma-let go yung mga inappropriate relationships natin with other people. No? Or sometimes we are unfaithful to God kapag hindi natin siya pinagtatanggol sa mundo. Ano po example? No? Na dito, worship leader ka, or dito, faith group leader ka, pero pagdating sa office, kapag meron kang office mate na nilait ang Panginoon, anong gagawin mo? Tatawa ka? Tatahimik ka lang? 'Di ba? No, these are the ways, no, na hindi natin namamalayan. We are also unfaithful in different ways or in different times when we don't realize it. And so ano pong masasabi ko, mga kapatid? Kung meron kang mga pagkakataon sa buhay mo na pinapaalala ng Diyos, oh, you have not been faithful in that area, I want you to know, kapatid, or I want you to understand, hindi ka nag-iisa. Lahat po tayo, we are all guilty of it, no? We are all guilty of being unfaithful every now and then. So, wag mo masyadong bugbugin yung sarili mo na anong klase kang Kristiyano, unfaithful ka. No, it's a common situation. Lahat po tayo dumadaan dyan, no? At importante po na matanggap po natin yon sa ating sarili bilang unang hakbang para magbago tayo. Para bumalik tayo sa pagiging faithful sa ating Panginoon. Amen? Kasi yun po yun eh. Inaamin po natin na meron tayong problema na kailangan matugunan. No? And so ang sabi po sa 1 John 1 verse 8 to 10, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess, if we admit, no, our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that His word has no place in our heart. So kailangan po magkaroon po tayo ng humility, na tanggapin ang ating pagkukulang, na aminin na hindi tayo naging tapat sa Diyos para matugunan ang ating problema. Amen? Nakakasunod pa, mga kapatid? Okay? Dito po sa mensahe ng Diyos ngayong umaga, ito lang po yung part na medyo bad news, no? Kasi ang tahimik nyo bigla eh. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip nyo ngayon eh, no? Pero yan po yung medyo bad news, yung hard reality. Pero ito po yung good news na gusto kong matandaan ng bawat isa. Ready na ba, mga kapatid? So pag-flash ko ng point, sabay-sabay po nating basahin. Okay, ready? 1, 2, and 3. Even when we are unfaithful, Jesus remains faithful. Amen? No, balikan po natin yung buhay ni Peter. No? Si Peter, ano po ang naging reaction niya pagkatapos niyang i-betray or i-deny si Jesus? No? Sabi sa Luke 22, at that moment, the Lord turned and looked at Peter. Ano kaya yung mukha ni Jesus noon, no? Ano kaya siya? Sabi ko sa iyo ganun ba 'yon? Hindi 'di ba? Yung tingin niya was compassion, was love, no? The Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard weeping bitterly. Nagluksa si Peter sa unfaithfulness niya sa Lord, sa denial niya sa Panginoon, no? And so, syempre, yung narrative, bumalik po siya sa crucifixion of Christ and all of that, no? Pero ano po yung nangyari kay Peter? Pagkatapos po nung death of Christ, nung resurrection of Christ, syempre, nakita nila siya, ganyan, no? Nung natapos po ng lahat ng yun, nagkaroon po ng time si Peter na meron siyang grief at meron siyang loss of direction, hindi niya alam kung anong gagawin niya, no? At napag-isipan niyang bumalik sa original na trabaho niya. Ano ba yung trabaho ni Peter bago siya naging apostle of Christ? Isa po siyang fisherman, mangingisda. And so yun po yung ginawa niya sa John 21, di ba? Yung epilogue, yung dulo ng Gospel of John, na makikita po natin na bumalik si Peter sa pangingisda. Ang sabi sa John 21, 1-7, later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. No, our main character today, Simon, no, Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples. Ano ang sabi ni Peter? Simon Peter said, I am going fishing. Now, we'll come too, they all said. So they all went out into the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who He was. He called out, fellows, have you caught any fish?
No, they replied. Then he said, throw out your net on the right side of the boat and you'll get some. So they did, and they couldn't haul the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved, no, si John ito, no, said to Peter, it's the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. So, tingnan po natin, no, ano po yung nangyayari sa pagkakataong ito? Katatapos lang, no, ng denial ni Peter kay Christ, 'di ba? Yun yung kumbaga sa relationship nilang magkaibigan, yun yung huling major event, no, na itinanggi ni Peter na kilala niya si Jesus, na tagapagsunod siya ni Jesus, no? But ang ginawa po ni Jesus, despite that betrayal, despite that denial, no, yung muli nilang pagkikita pagkatapos nun, no, ang pagtrato niya kay Peter was as if it had never happened. Isipin po natin, lagay po natin yung ating kalagayan kay Jesus, no? Sabihan ka kaya ng best friend mo, ay hindi ko yan kilala, hindi kami close, wag mong isiping magkasama kami o magkatabi kami or whatever. Di ba masasaktan tayo? Di ba sasama ang loob natin, best friend kita, tapos itatanggi mo na nakilala mo ko? And yet, Jesus treated Peter like this denial never happened, no? Sa halip na awayin niya si Peter, no? Ginawan niya pa ng milagro, lagay niyo yung net niyo sa side na yan, makakahuli kayo ng isda. Tapos pagdating pa nila sa lupa, anong ginawa ni Jesus? Pinaghain pa sila, gumawa pa siya ng breakfast para sa kanila, pinakain pa sila, no? Para magkaroon ng personal conversation with Peter, no? Again, wala tayong makikita sa passage na to na kinondena ni Jesus si Peter, anong klase kang disipulo, no, na tinalikuran mo ako, itinanggi mo, nakilala mo ako. No, hindi niya sinabi kay Peter, sabi ko sa iyo, itatanggi mo ako. Wala kang maririnig na ganun, no? Instead, what did Jesus do? He took this opportunity to remind Peter of their relationship with each other. Paano po 'yon? Nasa John 21 tayo. Kung babasahin po natin yung kasunod na kwento, no, 3 beses pong tatanungin ng Diyos si Peter kung mahal ba ni Peter ang Panginoon. No, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, you know I love you, then feed my lambs. Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know I love you, then take care of my sheep. A third time he asked, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt that Jesus asked him the question a third time. He said, Lord, you know everything, you know that I love you, then feed my sheep. And so ano po yung point, no? That yes, Peter was unfaithful, but Jesus remained faithful to Peter even if Peter was unfaithful to Christ. Kaysa parusahan niya si Peter, kaysa putulin niya yung relationship niya kay Peter, ang ginawa ni Jesus, in-invite niya si Peter pabalik sa kanya, come home. No, at ipinaalala niya kay Peter yung calling niya para kay Peter sa kanyang buhay, which is to feed his sheep. Ano po yung learning para sa atin? No, tayong lahat na naging unfaithful din sa Panginoon at any point in our lives, no, that when we are unfaithful, God remains faithful. Okay? So buksan niyo yung Bibles niyo, 2 Timothy 2 verse 13. Kung hina-highlight niyo po yung mga Bibles niyo, pwede niyo po itong i-highlight. If we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. If we are faithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Tandaan natin mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang tawag po dito ay unconditional. Walang kondisyon. No? Walang if ganito, then ganyan. No? Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos base sa mga kondisyon. Okay? At yung unfaithfulness natin, hindi nito binabago kung paano tayo nakikita at minamahal ng ating Panginoon. Maging faithful man tayo or unfaithful man tayo, nananatiling faithful ang ating Panginoon sa atin. Di siya nakabase sa kung gaano tayo katapat sa Kanya. Lamentations 3:22-23, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh every morning.
No? And so kapag hindi tayo naging tapat, kapag nagkasala tayo, no, hindi po tumitigil yung faithfulness ng Lord or yung katapatan ng Diyos sa atin. Hindi po natin makikita si Jesus sa cross at sasabihin, teka muna ha, Elisha, ayoko nang mamatay para sa'yo kasi ang kulit-kulit mo nagsisinungaling ka pa rin eh. Wala pong ganong sinabi ang ating Panginoon, no? O kaya walang kondisyon na attached na hindi na ako mamamatay para sa'yo kung ang kasalanan mo ay murder. No, wala pong ganong kondisyon ang katapatan ng ating Panginoon. No? In fact, ang turo natin, 'di ba, is that God's grace is unmerited, undeserved, and unearned. No? Ano ibig sabihin nun? Na yung kabutihang loob ng Diyos para sa atin, yung katapatan ng Diyos para sa atin, wala siyang obligasyon na gawin yun. No? Wala tayong ginawa para maging entitled tayo sa kabutihang loob ng Diyos at wala tayong pwedeng gawin para ma-earn, no, yung kabutihang loob ng Diyos para sa atin. No? Lahat ng pakikitungo ng Diyos sa atin ay dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung sino tayo or kung ano ang nagawa natin. Amen? Okay? And so kahit po na yung katapatan ng Diyos ay hindi binabago ng ating katapatan or kawalan ng katapatan, okay? It is still important that we address it and overcome it. No? So, yung faithfulness ng Lord, hindi yan nagbabago, pero kailangan tugunan mo pa rin yung unfaithfulness mo. Kailangan magkaroon pa rin tayo ng resolution. No? Bakit? Kasi, tandaan po natin, no, sin does not stop God from loving us. Kahit makasalanan ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Tama ba? Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. While we were sinners, Christ died for us. Sin does not stop God from loving us, but sin does stop us from loving God. Okay? Sin does stop us from loving God. Hindi por tapat ang Diyos sa kabila ng kawalan ng katapatan natin, okay na sa atin na magkasala, okay na sa ating manatiling hindi tapat. No? Ito pong unfaithfulness, yung kawalan ng katapatan sa Diyos, it is a great hindrance sa ating relationship with God. At ang nangyayari po doon ay one-sided. Can you imagine, mga kapatid, hindi mo na siya pinapansin, pero tinatawag ka pa rin niya, inaaya ka pa rin niya na bumalik sa kanya. That is a very one-sided relationship. No? Dapat po, ang maging epekto po sa atin ng katapatan ng Diyos ay ma-impluwensyahan or ma-inspire din tayo na maging tapat sa Kanya. No? Ganito po yun, mga kapatid. Di po ba, kapag merong isang taong nagpakita ng pagmamahal sa iyo, whatever context, 'di ba? Asawa mo, anak mo, magulang mo, kaibigan mo, 'di ba pag minahal ka, ano dapat ang maging epekto nun sa iyo? 'Di ba dapat mas mahalin mo rin yung nagmahal sa iyo? 'Di ba napaka-unnatural reaction na minahal ka na, pero mas lalo ko siyang hindi minahal kasi minahal niya ako. Parang anong klase 'yon, 'di ba? Parang napaka-unfaithful naman na tao ng ganon, no? And that is the same with the Lord, di ba? Now, if the Lord continues to love us, continues to show His faithfulness upon us, should we not love Him more and be more faithful to Him as well? Amen, mga kapatid? Okay? No? And so, yung unceasing faithfulness ng Lord sa atin, okay, is an invitation for us to cease our unfaithfulness and turn to Him. No? Kasi yung pag-aanyaya ng Diyos sa atin na muling maging tapat sa Kanya, no? Dala po ito ng kagandahang loob niya, no? Wala po itong judgment, no? At punong-puno po ito ng unconditional love. No? Alam niyo po ba itong passage na to sa John chapter 8, verse 10 to 11? Ang sabi dito, "Then Jesus stood up again and said to the woman, 'Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?' 'No, Lord,' she said, and Jesus said, 'Neither do I. Go and sin no more.'" Ano po ba yung kwentong ito? This was an unfaithful woman. This was a woman caught in adultery, literally unfaithful to her husband. No? Ano po yung naging reaction ni Jesus to this unfaithful person? No? Binigyan niya ng dose of grace and truth. No? Hindi niya kinundina, no? Napaka-unfaithful mong babae. Hindi siya ganun. Wala siyang judgment, no? He gave grace, but at the same time, He was very truthful. Hindi niya dinilute, no, or hindi siya nagpatumpik-tumpik
sa katotohanan. Ang sinabi niya, I don't condemn you, but go and sin no more. Very firm, very clear. Go and sin no more. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Lahat po tayo naging unfaithful. Amen? Ang sinasabi ng Lord sa atin, I don't condemn you, but go back to being faithful. Kalimutan mo na kung ano yung unfaithfulness na yon, wag na natin pag-usapan yon. But go and sin no more. From this point forward, be faithful. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Okay. And so, paano po yun? How do we do that? No? Ano po yung dapat po nating gawin ngayong umaga? When we are unfaithful, we can come home. When we are unfaithful, we can come home. Paano ko po nalaman or masasabi na si Peter, na-overcome niya yung unfaithfulness niya na binasa po natin kanina? Okay? Sa Acts, no? So, syempre, the Gospels, pagkatapos po ng Matthew, Mark, Luke, and John, yung Acts of the Apostles, ito po yung mga kaganapan pagkatapos po nung buhay ni Kristo bilang tao dito po sa ating mundo. And in Acts chapter 2, okay, after denying Jesus, after encountering Jesus again, no, sino po yung unang-unang nagpahayag ng salita ng Diyos sa madla, no, sa mga tao? It was Peter who preached the first sermon. Acts 2 verse 37 to 38. Peter's words pierced their hearts, and they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?" And Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and then you will receive the Holy Spirit." So nag-preach siya. Bakit ako magpipreach kung tinalikuran ko ang Diyos, di ba? Pero the very fact na nagturo ako, inihayag ko ang mga salitang ito yung pananampalataya ko. Okay? Among the early church, no, kumbaga meron silang kinikilalang mga leader, no, sa mga early apostles, early ministers, no. Alam naman po natin si Paul, 'di ba? Si Paul ay kinilala na apostle to the Gentiles. Ibig sabihin nun, yung focus ng kanyang ministry ay towards yung mga hindi taga-Israel. So mga Greek people, Romans, no, and so on and so forth, no. But Peter was considered to be the apostle to the Jews. Ano ibig sabihin nun? Na siya yung nakafocus, nakatuon ang kanyang ministry sa mga Israelites, no. Ang sabi sa Galatians 2 verse 7 to 8, instead they saw that God, si Paul po ito, no, had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, just as he had given Peter, no, the responsibility of preaching to the Jews. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as an apostle to the Gentiles. No, ano pa po? No, meron pong dalawang isinulat si Peter sa New Testament, the letters of 1 Peter and 2 Peter, no? So question, mga kapatid, ibig po ba sabihin nito na pagdating po ng early church after po ng buhay ni Kristo, naging 100% faithful ba si Peter sa Panginoon? Naging perfect Christian na ba si Peter, no? Pagkatapos po nung lahat ng nangyari, no? And the answer is no. Hindi po siya naging 100% faithful. Bakit po? We're reading Galatians, no? Kung tatalon lang po tayo ng few verses later, makikita po natin dito na meron pong time na kinontra or inaway po ni Paul si Peter kasi naging mali yung pakikitungo niya sa mga Jews and Gentiles, no? So hindi ko na po masyado elaborate yung konteksto po nun, pero gusto ko lang pong basahin nyo na inaway po ni Paul si Peter. Okay? Galatians 2:11 to 13, no? Actually, yung verse 11 lang ang basahin natin. Sabi dito, when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. So there were times na even as the apostle to the Jews, naging unfaithful pa rin si Peter. Tama, mga kapatid? Okay? Na naging unfaithful pa rin siya. But, no, ito po yung importante, alam po natin na based on what we can read in the Bible, that Peter lived as faithfully as he could to the best of his abilities habang nabubuhay siya. At paano ko po masasabi yon? Balik lang po tayo sa John 21. No? Alam niyo po ba na nagbigay ng prophecy ang Lord Jesus kay Peter kung paano siya mamamatay? No, pagkatapos po niya yung 3 beses na, do you love me, do you love me, do you love me? Ang sabi ni Jesus, I tell you the truth, when you were young,
you're able to do as you like. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. So wala po sa Bible yung eksaktong paraan kung paano po namatay si Peter, pero ito po yung description ni Jesus about how Peter will die. No? And when you look at what he's saying, it sounds like crucifixion. Diba? Will stretch out your hands, no? Na ayaw niyang dalin siya. Siyempre naman, sino ba naman ang gustong makrucify, diba? And so this is a prophecy about crucifixion, no? Wala po ito sa Bible, pero ang sabi po ng tradition is that namatay daw po si Peter na kinrucify siya pabaliktad, no? Yung ulo nasa ilalim, yung paa nasa ibabaw. At bakit daw po? Because he considered himself unworthy to be crucified the same way Jesus did. Kasi dinay niya daw si Jesus ng 3 times. So parang hindi ako worthy, hindi ako kapantay niya. So can you crucify me upside down? Okay? And so, ano po yung point? No? At least in Peter's life, you see that because he died for his faith, he was faithful until the end. Amen? No? Ano po yung point para sa atin? Unfaithfulness is not the end. Hindi porket hindi ako naging tapat sa Panginoon ngayon, wala na, tapos na. No? Balik na lang ako sa dati kong buhay kasi failure ako. That's not true, mga kapatid. No? Because every time we are unfaithful, God is calling us back to Himself with open arms. No? Ano ang kung feeling mo ngayon naging unfaithful ka, kung feeling mo ngayon napakalayo mo sa Diyos, no? Ano ba ang image ng Lord sa isip mo ngayon? No, na nakasimangot pa siya at nakatiklop ang mga kamay at nagagalit sa iyo. No, actually the Lord's image, no, is like the father in the story of the prodigal son. No, at ang sabi po doon, when he returned home to his father and he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him. No, ang Lord, hindi po siya nagpapabebe sa iyo ngayong umaga na, hindi, bumalik ka muna, mag-sorry ka muna, umattend ka muna ng 6 na buwan, tas mag-usap tayo. Hindi po ganon ang Panginoon. The moment you come before the feet of the Lord, no, katatagpuin ka niya, aakapin ka niya, at sasabihin niya, anak, na-miss kita. Yun po ang sinasabi ng Lord sa atin. And so, we've been faithful to God. Yes, it's okay, it happens. Nangyayari po talaga yon. Pero wag po tayong maipit sa ating unfaithfulness. Ang gawin po natin, subukan natin ulit. Let's try again. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, gising. Hindi, joke lang. Sabihin mo sa kanya, try again. Okay? Try again. How do you come home? It begins with repentance. No? Ang sabi natin, ang ibig sabihin ng repentance, talikuran mo yung kasalanan mo at muli kang tumingin sa Panginoon, muli kang lumapit sa Panginoon, no? And mga kapatid, no, hindi porket narinig po natin tong mensaheng ito, no, humingi tayo ng tawad sa Lord ngayong umaga, pagkatapos po nito forever faithful na tayo. Hindi po ganoon ang mangyayari. We will fall again and again and again and again. Reality po 'yon. Pero ang importante, every time we fall, tumayo po tayo. Again and again and again and again. Try again and again and again and again. Wag po nating i-take for granted yung katapatan ng Diyos sa atin. Kasi hanggat nabubuhay tayo, no, binibigyan po tayo ng Panginoon ng fresh start at ng second chance. Kailangan po nating kunin yung grace na yon, no, yung kagandahang loob ng Diyos na yun. Ito po yung mahirap, mga kapatid, no. Yung second chances natin, meron lang tayo niyan hanggat nabubuhay tayo. Alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi di ba? So paano po 'yun? Huwag mo nang hintayin yung 1,000 chance mo, 'di ba? Kunin mo na hanggat nandiyan pa kasi hindi mo alam hanggang kailan pa tayo magkakaroon ng second chances. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay, no? Faithfulness is a gift from God. Hindi po natin ito kayang abutin sa ating sariling kakayanan. That's what put us into this problem in the first place. Kasi hindi nga natin kaya kung wala ang ating Panginoon. No? Kailangan, paano po tayo gagawing faithful
ng ating Panginoon kung hindi tayo nananahan sa Kanya, kung hindi tayo lumalapit sa Kanya. And so very simple lang. You want to be faithful? No? Abide in the Lord. No? Lapit ka lang ng lapit sa ating Panginoon at siya ang magbibigay sa atin ng katapatan, no, na nanggagaling sa Kanya. And so patuloy po tayong lumapit sa Diyos and be inspired by His example of faithfulness. And one last thing, mga kapatid, ito pong narinig po natin ngayong umaga, isa rin po itong challenge or hamon para sa atin na maging mapagpasensya para sa mga taong alam nating hindi naging tapat sa Diyos. Kasi madali di ba? Na, grabe naman to si kumare ko, yan na naman siya, chumichismis na naman. Grabe, mag-grow ka nga, di ba? Parang andali But we have to be patient and we also have to be graceful towards those who are unfaithful, no? Lalo na ngayon, no, siguro we are in phases na hindi naman tayo unfaithful, tapat naman tayo ngayon. Pero meron tayong mga nakikilala sa mga tabi natin na hindi naging faithful sa Lord. Anong sabi sa Galatians 6 verse 1? Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. Kung tayo po, meron po tayong second, third, fourth, fifth chance. Yung katabi po natin, yung taong yan na ginajudge natin, no, for their unfaithfulness, that person also has the second, third, fourth, and fifth chance from the Lord to be faithful. And so, kaysa tayo po yung mag-cast ng first stone, pag-pray po natin yung taong yon. Let us be a good influence or a good example towards that person, no, na para tayo yung maging instrumento ng Diyos para iparamdam niya yung pagmamahal niya doon sa taong nangangailangan nito. Amen? So pwede po bang palapakan po natin ang Panginoon? And so mga kapatid, what happens when we are unfaithful? God remains faithful and He invites us to come home and to be faithful once again, no? Meron po tayong kasiguruhan na kahit hindi tayo naging tapat sa Diyos, siya ay mananatiling tapat sa atin at hindi po binabago ng ating unfaithfulness yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, no? Pero yung unfaithfulness natin, naapektuhan po nito yung pagmamahal naman natin sa ating Panginoon. And that's why God tells us, overcome your unfaithfulness and be faithful. Hindi tayo kinokondena ng Panginoon, no? Pero china-challenge na tayo na kaya mo pang pagbutihin, anak. Kaya mo pang maging mas tapat kaysa dyan, anak. The road to faithfulness begins with repentance. Talikuran po natin yung kasalanan at humarap tayo sa ating Panginoon. At ang mabuti dito mga kapatid, hindi po natin kailangan pagdaanan ito mag-isa. Kasama natin ang Diyos dito po sa proseso ng pagiging tapat sa Kanya. Amen? So palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po yumukot saglit, makipag-usap tayo sa Panginoon. Habang nag-ready po yung ating worship team, let's take time to be with God. Just speak to Him. Ano yung gusto mong sabihin sa Panginoon ngayong umaga pagkatapos mong marinig ang Kanyang mensahe para sa'yo? Kalimutan mo muna yung katabi mo. Kung ano man ang iisipin nila, just take this time to have a personal conversation with the Lord. Sige po, I invite everyone to please rise and muli po nating awitan ng Panginoon. Lord, we thank you for your faithfulness, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.
Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan nila'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa